Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Sister Tetchi Rodriguez, ang host ng Signs and Wonders. At ngayong umaga, kami po ni Brother Froilan ay nagpupugay sa inyo ng isang maganda at pinagpalang umaga. Ang ating pong paksa ngayon ay Defeating Your Goliaths. Wow, Goliaths, mga higanting problema, malalaking problema. But you know that faith can conquer all our giants. So ito po ang ating pag-uusapan ngayon at meron ding sasabihin si Brother Poy para naman sa kanyang paksa. At sa Q&A ng episode na ito, mayroon po tayong sasagutin at kung paano niya haharapin yung kanyang Goliath. Abangan po ninyo. So antabayan niyo po ang ating pong pagbabalik. Ilang sandali lamang po, magbabalik po kami ni Brother Froy. Harvest of Soul. Sa panahong ito, napakaraming kinatatakutan ang mga tao, tulad ng mga hold-upper, mga sunog at iba pa. Alamin natin ang ilan sa mga kinatatakutan ng mga tao. Like David, we all face big problems like giants. And like David, you can also know the victory is already forged. Talagang pinramis na po sa atin ng Panginoon ng victory. Hindi po ba sa Romans 8 verse 31 to 33? Actually, it's an unfair fight. Kasi po, remember, in every battle, God is on our side. The very Creator is on our side. So it's time to take up our banners of victory at ibagaywa ito sapagkat tayo po ay panalo na. People who are going to be victorious like David are those who trust God to see them through the challenge. So ito po, ang unang-una, gayahin po natin at alamin natin kung ano po ang mga paraang ginawa ni David para po siya ay nagwagi at he defeated the Goliath with his 5 smooth stones and isa lamang pong bata at wala pong malay sa pagkikipagdigmaan. So let us try to find out ano po ba ang ginawa niya. Ang una po, David obeyed God. Sa 1 Samuel 17, nakita po natin na inutusan siya ng kanyang ama na si Jesse upang maghatid ng pagkain sa kanyang mga kapatid na kawal at kasama sa mga lupon o mga kawal ni King Saul. And it says there, early in the morning, David left the flock and with a shepherd na magbabantay dito, he obeyed. So obedience sometimes can be a tough command. No? But nakita po natin, na-discover natin that King Saul was anointed by God, chosen by God. Discovered that in 1 Samuel 17 we learn that he failed the test of obedience. Araw-araw po tayo po ay meron po tayong test o pagsubok tungkol sa pagsunod. Because ito po ang ating signs o mark that we'll really love God when we obey Him according to John 14 verse 15. So God took steps to remove him from Israel's throne. At ano po ang ginawa ng Panginoon? The Lord commanded sacrifices to be done a certain way. Yet Saul disobeyed God's instruction, citing the fact that natatakot daw po siya sa mga sasabihin ng mga tao. Peer pressure, yan po, napaka-importante. Minsan po, imbis po ang sundin natin ng Panginoon, sinusunod natin mga sinasabi ng mga nakapaligid sa atin, pamilya natin, ang ating mga kaibigan, ang boyfriend natin, ang asawa natin, at kung sino pa, mga kapatid. Minsan, pine-pressure tayo ng mga pamilya natin, hindi naman natin kaya. Pero gagastos tayo dahil pinabibili tayo ng ganito, pinag-spend tayo ng ganyan. Kahit hindi natin kaya, hanggang sa talagang nababaw na rin tayo sa mga utang. Hindi po ba? So, peer pressure is deadly and tempts us to turn from what is right. So, in addressing Saul's error, sabi po sa kanya ni Samuel, that to obey
is better than sacrifice. Ang pangalawa po, David is a worshiper. Ano po ang tawag po sa kanya? He was the man after God's own heart. So he always expressed his love for God. Sinusunod niya ang Panginoon. Sa Acts 13, he is a man after God's own heart. He was always thankful to God. Lagi po siya nagpapasalamat. Alam niyo po ba, kapag tayo po ay very thankful, nagmamotivate ito sa atin to look for God's purpose in our circumstances. Napakaganda po kapag tinitingnan po natin ang mga pangyayari sa buhay natin at nagpapasalamat tayo kahit hindi natin naiintindihan ang nagaganap sa atin. A grateful heart reminds us also of our constant dependence upon God kapag tayo po ay natuto magpasalamat. Sa pangatlo po, David trusted God so much. Talagang nagtitiwala po siya. David trusted the Lord because yung past experiences po niya proved he was faithful. Our faith, brothers and sisters, ay unang nadadantayan kapag tayo po ay talagang matapat sa Diyos. Kaya yung katapatan po napaka-importante. Ano pa po ba? Trusting the Lord is what gives people the courage to face their giants. Alam niyo po, yung pagtitiwala natin sa Panginoon, ito ay nagbibigay ng lakas sa atin at confidence na anumang laki ng problema, higit na mas malaki ang Diyos natin. Pagsama-samahin pa ang lahat ng problema nating lahat dito, mga taong nabubuhay sa daigdig. Ang kanya pong desire, tignan po nyo natin po ang desire niya. His desire is always to defend God. No? Sa 1 Samuel 17:25. Alam nyo, tinanong niya, ano ba ang reward kapag may lalaban dito kay Goliath? At sinabi po, ang mga rewards at pinarepeat po niya uli. Pero alam nyo, what motivated him? A great motivator certainly was, ano po ang nag-udyok sa kanya para sumunod? It was propelled into the battlefield because he has the desire to defend his God, God's name. So once while standing before Saul and again when facing Goliath, David confirmed his true motivation, his heart. So, mga kapatid, ito po ang dapat natin tandaan. Do not trust in your own strength. 1 Samuel 17, nakita po natin 39-40. David was given the armors para panlaban. Pero sabi niya, hinubad niya ito. Sabi niya, hindi ko kailangan ito. I cannot go with this. Medyo alanganin at ako hindi komportable sa mga the armors of Saul. Pero ano po ang kanyang pinagtiwalaan? He said to Saul, because I am not used to them, so he took them off. Then he took in a staff, and in his hands chose 5 smooth stones a stream. At ito po ang kanyang gagamitin para po panlaban. So ganun po yung pagtitiwala niya. Ang pang-apat po, David looked at God's bigness and might over Goliath. So nakita po natin, tingnan natin ang kapangyarihan ng Diyos, ang kakayahan ng Diyos, na ang Diyos ay talagang walang imposible po sa Kanya. No? And he saw something that overshadowed everyone in the valley, unconquerable presence of God, mga kapatid. And ang panglima po, David did not look at his circumstances, he fixed his eyes on God alone. Yan po ang importante, mga kapatid. It says here, the champion named Goliath, who was from Gath, came out of the Philistine camp, and he was over 9 feet tall. At dinescribe ko ano po ang itsura ni Goliath, kung ano ang kanyang mga kasuotan, ang kanyang panlaban. David didn't look at his circumstances. He looked to God, trusting without reservations God's omnipotence, na napakamakapangyarihan at walang hanggan ang kapangyarihan ng Panginoon. David overcame because of his unwavering faith in God. But God often chooses the lowliest in heart to do great things, mga kapatid. And David overcame. Sa 1 Samuel 17:41. So nakita po natin na siya po ay hindi bihasa sa pakikipaglaban. He was a mere shepherd. Yet, David versus Goliath is still applicable today, mga kapatid. Maraming pong problema na natatalo tayo kapag tinitignan po natin ang size ng problema natin.
Minsan sinasabi natin, sobra-sobra ang laki-laki na ng problema. At naku, wala na yatang katapusan. So nakikita nyo, no? Wala nang katapusan. Yun po ba ang nakikita ninyo ngayon? Ay wag po, ibahin po natin ang ating mga mindset. Ang pabito po, David relied only on God's power. 1 Samuel 17 verse 33. So, sabi niya, you are not able, sabi ni Saul sa kanya, ni King Saul, you are not able to go against this Philistine and fight him. You're only a boy, and he has been a fighting man from his youth. Pero interestingly at powerfully, David showed that with God, he needed the bare minimum. One stone, one shot, left unused, nakita nyo, were the sticks and the 4 remaining stones were left na namatay po kagad si Goliath. So ang pangwalo po, David went forth faithfully in the midst of his problems. Ayan po, minsan po, pag may mga problema na, nako, bumibitaw na tayo, hindi na tayo faithful, nawawala na tayo sa community, nagtataksil na tayo kay Lord, naging busy na tayo. Minsan, pag may mga problema tayo, nawawalan tayo ng pag-asa. Mga kapatid, huwag po tayo mawalan ng pag-asa. Sinabi po ni David, ang susunod niya is step out in faith. Step out in faith, mga kapatid. And then confront your problems, confront your Goliaths, at sabihin mo nga, mountains, sabi ng Panginoon sa Mark 11, tatandaan niyo ito, 23, whosoever say to this mountain, be moved and be cast into the sea, the mountain will obey you. Remember, mga kapatid, God's past graces. Huwag niyong kakalimutan. Alam niyo, sa aking pong buhay ngayon, sa tuwing meron pong pagsubok na naman, naalala ko palagi yung pong biyaya ng Diyos na walang katapusan na noong mga nakaraang mga taon, hindi niya po kami pinababayaan, lalo tigit pa ngayon. Alam niyo po, napakalaki po ng aking katungkulan at responsibilidad sa Panginoon, lalong-lalo na may pinatatayo po kaming heritage. Pero alam niyo, talaga pong ang aking pong palaging sinasabi, ito yung number 10, make a positive faith confession. I always say, Lord, ikaw ang nagsabi nito eh. Ikaw ang nagsabi, we will build you a temple, a lofty, magnificent temple, so that your name will be renowned. So, siya po nagsabi nito, mangyayari din po ito. So, David foretold exactly what God was going to do. And he told Goliath na that he was going to kill him and behead him. At yun nga po ang nangyari. Ang panghuli, claim the victory knowing who you are in Him. Look around your valley, look high above your Goliath. Asahan niyo mga kapatid, lagi nating i-claim o ating angkinin na tayo po'y laging panalo. Tandaan niyo po yan, you are the champions of God. So, there's always victory for those who trust God. So, mga kapatid, nakahanda na po ba tayo to defeat our Goliaths? So, faith can do that. Marami po salamat. Ito po ang inyong kapatid, Sister Techi Rodriguez.